Halos mag-iisang buwan na mula na mangyari ang insidente ng pagnanakaw sa opisina ng SK Pinagbuhatan, kung saan umano'y nakuha ang SK funds na tinatayang aabot umano sa 4 million pesos. Dahil dito maraming kabataan at mga organisasyon ang nagpahayag ng pagdududa at hinaing at humiling ng linaw mula sa sangguniang kabataan at mga kinauukulan. Ngayong araw, nagsalita si SK Federation President at SK Chairman ng Pinagbuhatan na si Kale Costillas sa sesyon ng Sangguniang Panglungsod ng Pasig upang linawin ang issue. Ayon sa kanya, maling halaga ang una nilang nabanggit, bunsod ng kaba at kalituhan. Mr. Presiding Officer, dalawa po ang kumalat na halaga po na nawawalang pera. Una po ang 4 million na galing po sa aming konseho, dala po ng pagkalito at ang pagkakaroon po ng trauma nung araw na yun. At kami po ay meron lang pong access sa aming mga papeles. At hindi po kami binigyan ng access din po sa aming laptops kung saan nakastore ang aming mga soft copies. Kaya din po kami ay nakapagbigay ng maling impormasyon. At ang pangalawa naman po ay yung 7 million. Hindi po namin alam kung kanino po nanggaling, pero hindi po yun yung amount po ng nawawalang pondo. Yun lamang po, Mr. Presiding Officer. Isa po sa mga pinagbabawal po sa aming i-discuss sa publiko ang exact amount po dahil meron po kami dokumento galing po sa Commission on Audit. Ang resulta po ng naging cash examination kung saan nilalaman po nito ang exactong amount. We are yet to submit po ito as official evidence po on May 30 as part of our arraignment po laban sa suspect. Batay sa ulat mula sa Pasig PNP noong April 28, nangyari ang insidente ng pagnanakaw noong April 27, bandang alas 2:30 ng hapon sa loob ng Pinagbuhatan Child Development Center sa Urbano Velasco Avenue, Barangay Pinagbuhatan. Ayon sa mga saksi, ang steel cabinet na pinaglalagyan ng pera ay persahang sinira at binuksan. Ayon sa investigasyon, ang pangunahing suspect na si alias Carrie, 29 na taong gulang, taga-Bangbang, ay umakyat sa likod na bahagi ng gusali, binutas ang kisame ng ikalawang palapag at pumasok sa tunnel ng storage room. Dito niya binuksan ang steel cabinet at tinangay umano ang mahigit 4 million na pondo ng SK. Inilagay sa isang gray backpack. Kinuha rin umano ng suspect ang CCTV camera ng opisina bago tumakas, sakay ng isang kulay pink na tricycle na may body number 22, minamaneho ni alias Jomar, tricycle driver at residente ng Pinagbuhatan. Naaresto si Jomar at ibinunyag niya ang pagkakakilanlan ni Carrie. Noong April 27, 2025 ay nagkaroon ng insidente na bumulabog sa aming operasyon bilang sangguniang kabataan ng Pinagbuhatan. Kami po ay ninakawan sa aming opisina at tinangay ng sospek ang pondo na nakalaan para sa aming mga proyekto. Liban sa mga security measures na mayroon po kami para sa aming mga entry points, kami po ay pinasok pa rin sa pamamagitan ng pagdaan ng sospek sa sinira niyang bubong ng aming opisina. Agad po naming ipinaalam at inihingi ng tulong sa ating PNP Pasig. Ayon kay Kale, 2 araw matapos ang insidente, kusang sumuko si Carrie. Sa tulong ng Commission on Audit naman, tumutugma ang nawawalang halaga sa records ng SK. May 19, nakalaya si alias Jomar matapos madismiss ang kaso laban sa kanya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Samantalang noong May 20 ay formal nang sinampahan ng kaso si Carrie. Nakatakdang magsimula ang pagdinig sa May 30. 2 araw matapos po ang naganap na nakawan ay sumuko ang suspect at siya po ay may isinoling bahagi ng pondong nawawala. Hindi pa po kami maaring magbigay ng detalye ukol rito dahil sa sub judice rule na mayroon tayo at bilang respeto rin po sa ating hukuman. Gusto ko rin pong iulat at ipaalam sa mga nakarinig o nakabasa ng mga balita tungkol rito na mula po ng araw ng pagkadiskubre ng krimen ay wala pong araw na lumipas na hindi naging abala ang aming konseho sa pagtatanong at pag-aasikaso ng mga dokumento. At iba pang kailangang ihain sa korte at isumite sa ating Commission on Audit. Gusto po namin magpasalamat sa ating City Legal Office sa pagbibigay ng gabay tungkol sa mga legal na prosesong kailangan naming pagdaanan. At sa ating Commission on Audit sa paggabay sa mga kailangang dokumentong ipasa upang malaman po namin ang eksaktong halaga ng nawawala na pondo at agad rin naman po itong nagtugma sa aming mga ipinasang dokumento. Noong May 19, 2025, lumabas po ang resolusyon
laban sa nasangkot na driver at ito po ay dinismiss ng ating Office of the City Prosecutor dahil sa kakulangan ng ebidensya. Gusto ko rin pong kunin ang pagkakataong ito upang sabihin na ang Konseho ng Sangguniang Kabataan ng Pinagbuhatan ay sumusuporta sa mga naging desisyon ng ating Office of the City Prosecutor. At noong May 20 po ay lumabas ang resolusyon laban sa sumukong suspect at ito ay ang pagsasampa ng formal na kaso laban sa suspect ng kasong robbery. Magsisimula po ang pagdinig ng kaso sa May 30. Nangako si Costillas na ibabahagi pa ang mga detalye kapag umusad na ang kaso. Kasama ang buong SK ng Pinagbuhatan, kabilang ang Secretary at Treasurer, iginit niyang handa silang harapin ang pangyayari. Sa kabila po ng hamon at batikos, pinipili po ng buong Konseho ng Sangguniang Kabataan na manatili sa aming mga posisyon at hindi papaapekto sa mga paninirang aming natatanggap. Bagkus ay sama-sama naming titindigan ang hamon na ito bilang hakbang ng isang tunay na pananagutan. Maaring maisip po ng iba na kami ay tatakbo sa aming responsibilidad, ngunit gusto po naming sabihin na naninindigan ang Konseho na ang pananatili sa aming mga posisyon ay isang paraan upang harapin ang problema. Humingi ng tawad at itama ang pagkakamali ng buong tapang at may malasakit sa publiko. Naway maging isang refleksyon po kami na ang Sangguniang Kabataan ng Pasig ay malayo na po sa tradisyonal na sistema ng politika. Matapang na humaharap sa mga kontrobersya at lubos na naiintindihan ang responsibilidad na nakaatang sa kanila gaya ng matagal nang ipinapakita ng ating punong lungsod, Mayor Vico Sotto, maging ang bumubuo ng ating sangguniang panlungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Dodot Jaworski. Matatandaang noong May 5 ay nagbigay ng pahayag si Barangay Captain Robin sa landanan ng Pinagbuhatan hinggil sa naturang insidente at sinigurong makikipagtulungan sila sa investigasyon. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.